What's up mga ka-amigo? So sa nakikita nyo ngayon sa harapan ninyo is dumating na nga talaga yung ating hinihintay na mga accessories ng ating Aerox 155. So anong meron din ngayon is ikakabit natin dito ngayon sa ating Aerox. So sasamahan nyo ako i-unbox natin itong fragile na ito. Itong binili natin ng mga accessories. Unbox na natin mga ka-amigo. Meron tayong brake para sa ating brake lever. Paint para sa ating mga tire. Kailangan natin pinturahan yung mga pangalan ng tire natin. So ito. So yan, Aerox 155 carbon para sa ating gasolina. Yung takip ng gasolina natin. Ito. Side mirror, Mokomoto side mirror para sa ating Aerox 155. Yan, i-install natin ito lahat ngayon. Air filter carbon, ayan, sobrang ganda. At saka yung last is yung carbon natin na crankcase para sa ating Aerox crankcase cover. Goods. I-install na natin guys. So gagamitin lang natin guys is itong screwdriver. Itong dulo lang ito. Ayan.
yung laman niya guys. Yung original natin na air filter cover. Ito yung original. Ito yung ano niya, sa loob niya. Tsaka ito yung air filter natin. Air filter. So before, ilinisin mo natin itong air filter natin kasi sobrang rumi na. Sobrang rumi na air filter natin. Ilinisin mo na natin. 2 hours later. So ito na nga guys, ito na yung laman ng air filter natin. So ang gawin natin dyan is linisin natin ito. Trapuhan natin. Dapat wala talagang dumi ito. So, ito na yung air filter natin na carbon guys. So ito, nilagay ko na yung filter na ganito. Ito lang. Ayan. Lagay nyo lang ng mabuti yung air filter. Ayun. So ganyan ang kadali mag-install ng ating air filter guys, air filter cover para sa ating Aerox 155. So binalik ko na lahat yung mga tornilyo niya, hinigpitan ko na rin siya. Walang makakapasok na dumi. So ganyan lang kadali mag-install ng air filter para sa ating Aerox. So sa next natin na video is i-install tayo ng crankcase cover niya. So ang una natin gagawin is tatanggalin natin yung mga bolt dahil nagpatulong na lang ako dito sa isang shop na malapit sa bahay namin dahil wala akong tools na impact drive tool. So sa nakikita nyo dyan sa screen yan na yung kailangan ko pero wala kami dito sa bahay. Kaya pumunta na lang ako sa shop ng motor shop para magpatulong. Kaya ayun, nagbayad na lang din ako kay kuya dahil medyo mahirap talaga siya tanggalin kung gagamitan mo lang siya ng screwdriver. Kung gagamitan mo siya ng screwdriver, talagang hindi talaga siya mapipihit, hindi siya matatanggal yung screw sa loob. Sobrang tigas talaga siya, kaya kailangan talaga ng impact drive tool. Kaya yun din ang sabi ni kuya na kailangan talaga siya ng impact drive tool. So ayan, pinupukpok niya. Pag once na every pukpok niya ng ano niya, so yung ano doon is gumagalaw na yung yung mga tornilyo doon. Kaya ayan, tinatanggal niya na, backlash niya na yung
crankcase cover na original. So yan, papalitan na natin ng ng bagong crankcase cover na carbon. So, ang unang gagawin niya is kinuha niyo yung mga filter guys, yung parang yung foam, kinuha niyo yung foam para lilinisan yan. Lilinisan niyo yung mga foam na yung nasa loob. Yan, ito na yung natin. Original na crankcase cover. So may gas-gas na rin siya. Yan, nililinisan niya na yung crankcase natin. Hinahanginan niya lang para mawala yung mga dumi-dumi sa loob ng ating crankcase. So yan, nakikita niyo. Ganyan ang paglinis guys. Yan, hinahanginan niyo yung mga, yun yung sabi ko na foam. Hinahanginan niya lang. Uy, lumipad. Yun. Sobrang dumi na guys. Siguro, i-vlog ko na rin na papalitan ko na din yung mga foam na yan. Dahil hindi tayo naka-ready, hindi tayo nakabili ng mga bagong foam na yan. Wala pa. So, tinatanggal niyo yung mga foam guys dahil ililipat niyo doon sa bagong crankcase cover natin. So, aware lang kayo guys if mag-change kayo ng cover, yung mga foam na yun is merong double-sided sa likod. Kaya medyo madikit talaga siya. Dapat dahan-dahan lang pagkuha para hindi siya mapunit. Yan, tinatanggal niya na. Dinadahan-dahan niya yung pagtanggal ng mga foam. Yan. Dinadahan-dahan niya lang, tinatanggal. Dahil baka mapunit daw. Ganyan lang pagkuha ng foam guys, dapat dahan-dahanan nyo lang din talaga. At least meron, kung kayo nanonood kayo sa video na ito, at least meron na kayong idea kung paano kayo mag-change ng crankcase cover. Yeah, kaya yan. Yun na yung foam natin. Sobrang dumi din talaga. Papalitan din natin yan guys. Ayan. Hinahanginan niya na lahat. Baka kahit pa paano mawala yung mga dumi-dumi. Marumi na nga talaga. Pero kahit pa paano medyo nawawala yung mga dumi niyan. Sobrang itim na rin talaga. So yan guys, nilalagay nyo na yung mga foam sa bagong crankcase cover natin. So inaano niya lang, ina-arrange niya lang yung mga foam kung ano ba yung tamang paglagay. Ayan. So ganyan yun ang gagawin nyo guys. Ilagay nyo lang yung foam sa bagong crankcase if bibili kayo ng ganitong crankcase cover sa ating mga Aerox 155 natin.
Yun. Meron siyang butas dyan sa gitna, guys. So ayan na nga guys, kinakabit niya na yung bagong crankcase cover natin at saka nalagay niya na yung mga foam, lahat ng foam nasa loob. So ayun, kinakabit niya na lang yung crankcase cover natin. Minamatch na lang yun sa mga butas ng tornilyo natin para ilagay niya na lang. Yan, nilalagay niya na yung mga tornilyo. If meron kayong impact drive tool guys, pwede nyo nang gagawin yan sa bahay nyo. Dahil kung wala kayong impact drive tool, talagang hindi nyo talaga magagawa yan kasi sobrang tigas niya yung mga tools na yan. Yung mga tornilyo na yan, sobrang tigas tanggalin. Masisira na lang yung masisira na lang yung tornilyo na yan, hindi nyo pa matatanggal. Kaya kailangan talaga ng impact drive tool. Yan lang advice ko sa inyo guys. Or meron kayong impact power tool, yung ganon. If meron kayong ganon, pwede nyo nagagawin yan. Ayan, nilalagyan niya na lahat. At saka yung iba, nakikita ko sa ibang Aerox, yung mga ganyang tornilyo is pinapalitan nila ng gold bolts. Kasi mas madali yung ganon. Mas madali siya tatanggalin if maglilinis kayo ng ganitong crankcase.